Hi friends, kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong lugar, nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo naman ay nagbabiyahe pa pauwi sa inyong mga bahay o kayo naman ay nasa labas pa ng inyong mga bahay, dalangin po namin ang inyong kaligtasan at dalangin po namin ang inyong kapayapaan. Salamat po ng marami sa inyong patuloy na pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan o di kaya naman ay sa inyong mga personal na mga screen upang makasama at makaagapay sa patuloy na pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa nakalipas po ay tinalakay natin ang paraan ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin, kung paanong lumapit siya sa atin at hindi lamang niya tayo inaring ganap, hindi lamang siya nakipagkasundo sa atin, tayo din ay kanyang nirestore, ibinalik sa ating datihang kalagayan kung saan tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at kanyang biyaya. Ipinasya ko na po na ibahagi din sa inyo ang aking i-share ngayong gabi. Ito po ay hindi normal na ibinabahagi ko sa aking mga serye, ngunit dahilan sa aking naiisip na mas mabuti na maunawaan natin ang susunod na nangyayari, ang hakbang kapag tayo ay iniligtas na ng ating Panginoong Hesukristo at sinampalatayan na natin ang kanyang pagliligtas na iyon. Ano ang nangyayari at ano ang panawagan at inaasahan sa ating mga tao? Ang ating pong paksa ngayon ay ang patuloy na paglago kay Kristo. Sa Mateo 28 talatang 19, ito po ang tinatawag nating The Great Commission. At ang The Great Commission na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ay ito, dahil dito. Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang sa panahon ng ating pagkarinig ng mabuting balita. Hindi lamang din kapag tayo ay nabautismuhan na, ay natatapos na ang ating hakbanging pananampalataya sa Kanya. Ang panawagan ng pagsunod at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay matibay at maliwanag na panawagan ng pagiging alagad. Tayo ay tinawag upang maging mga alagad ni Jesus. Kaya kailangan na patuloy na ituturo sa atin ang mga bagay na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo. Kung magkagayon, magaganap ang kanyang layunin sa atin, tayo ay kanyang maging alagad. Sa ibang salita ay hindi lamang nais ng Panginoon na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Nais din ng Panginoon na ibalik tayo sa estado ng kabanalan. Hindi lamang pinatitigil ng Panginoon ang ating pabulusok na direksyon pababa patungo sa impyerno. Hindi lamang niya pinigil ito, kundi binaliktad niya ang ating takbo mula sa patungo sa impyerno, patungo na ngayon sa buhay ng kabanalan, patungo sa langit na bayan. Ang kaligtasan ay hindi lamang basta pagpapatawad sa nagawa nating kasalanan, kundi paghatid din sa atin sa buhay ng kabanalan. Hayaan niyo pong isa-isahin ko sa inyo ang apat na aspeto o apat na bahagi ng nangyayari sa buhay ng isang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo o tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang una pong inaasahan sa Kanya sa pamamagitan ng biyayang tinanggap niya. Uulitin ko lamang po. Sa pamamagitan ng biyayang tinanggap niya. Ang pananampalataya niya sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay nagdudulot ng Kanyang paglago. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan, ikalawang Pedro 3:18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Maging yung biyaya din po at ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo
ay nananawagan ng patuloy na paglago. Ang ibig sabihin, yung biyaya na ating sinampalatayanan at una nating tinanggap na naghatid sa atin sa ating kaligtasan, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanay, patuloy palang lumalago ang biyayang iyon. At sa paglago ng biyayang iyon, patuloy din nating nauunawaan ang likas at layunin ng Panginoong Hesukristo para sa ating mga buhay. Sa Hebreo Kapitulo 5, inilarawan pa ni Apostol Pablo ang mga essential na aspeto ng paglago, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga may sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Samantalang daw po tayo ay lumalago, ay lumalakas din ang ating mga bibig, ang ating mga pagkatao upang makain natin yung mga matitigas na mga bagay. Ano yung matitigas na mga bagay? Na tayo ay nakatitiyak na tayo ay lumalaki sa ating pagiging Kristiyano. Ito daw yung pamimihasa at pagkasanay ng ating mga pakiramdam na makilala ang mabuti at masama. Darating ang panahon na alam na natin, kabisado na natin kung alin ang mabuti at kung alin ang masama. Nasasanay na ang ating mga pakiramdam, nasasanay na ang ating pagkakilala kung ano ang mabuting gawin at kung ano ang masamang gawin. Paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng patuloy natin na pagkakilala at paglago sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Colossus 2:6 ay ganito ang winika ni Apostol Pablo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ang araw daw po ay dumarating na samantalang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, tayo naman ay nag-uugat, tayo naman ay tumitibay, at tayo ay tumatayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kahit na tayo ay may mga pagsubok, sumasagana pa rin tayo sa pagpapasalamat. Kung inyong babasahin ang aklat ng unang Pedro, simula sa Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 4, ay makikita niyo doon na isang paraan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya at pag-ugat at paglago ay sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Sapagkat ang wika doon, tayo ay dinadalisay kagaya ng ginto. Kapag ka dinadalisay ang ginto ay dumadaan ito sa matinding init. Ngunit hindi layunin ng matinding init na tunawin at basta wasakin ang ginto, kundi tanggalin doon ang anumang mga elemento na hindi kabilang sa pagiging ginto. Sa tuwing dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga mahihirap na mga sitwasyon, at dito ay nasusubok kung tayo ay mananatiling nagtitiwala sa Diyos. Maaaring sa pananalapi, maaaring sa pagkain, maaaring sa tinatawag nating mga pita ng laman. Doon nasusubok na tayo ay patuloy na magtiwala, umasa sa kalakasan ng ating Panginoong Hesus. At kapag napagtatagumpayan natin iyon sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kalakasan ng ating Panginoong Hesukristo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, tayo'y nakakatayo at tumitibay sa ating pananampalataya. Sa unang Juan Kapitulo 3, talatang 9, ay may isang talata na gusto kong ipapansin sa inyo, may kinalaman sa isang aspeto ng ating paglago bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya, at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Bago po tuluyang mag-celebrate ang ilang mga panig at ang ilang mga tao na nagsasabing, talagang tayo ay
tayo ay mawawala na yung kasalanan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pagpupursigi, pagsisikap. Alam ka naman, nakatunga nga lang tayo at wala tayong ginagawa. Ay, gano'n. Pakinggan niyo po muna yung talata para hindi kayo nagkakamali. Ulitin ko po, unang Juan 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Ano po ang sabi? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, hindi patuloy na nagkakasala. Sapagkat sa kaparehas na aklat, sa unang Juan 2:1, mga minamahal ang sabi doon, tayo daw ay dapat wag magkasala. Ngunit kung tayo ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na siyang matuwid. Ang binabanggit sa unang Juan Kapitulo 3, talatang 9 ay, pag nagkasala ka, huwag mong ipagpapatuloy. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Hindi na niya lifestyle ang pagkakasala. Hindi na niya niyayakap ang pagkakasala. Hindi na parang default ng buhay niya, by default siya ay patuloy na nagkakasala. At kung ipapapansin ko po sa inyo upang maging lubos na maliwanag, ang kanyang kakayanan upang siya ay hindi na patuloy na magkasalay, dalawang bagay ayon sa talata. Ipinanganak na siya ng Diyos. Pangalawa, ang kanyang binhi o ang binhi ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang kanya pong kakayanan upang hindi niya ipagpatuloy ang kanyang pagkakasala ay sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Yung Diyos ang nabubuhay na sa kanya at ang binhi ay nananatili sa kanya. Sa tuwing ang binhi ng Diyos ay nananatili sa atin, ang sabi ng banal na kasulatan ng talata, hindi siya maaaring magkasala. At ipakikita ko po sa inyo kung ano ang ibig sabihin nito sa mga susunod na mga talata. Ang gusto ko lamang pong linawin ang ating abilidad upang hindi maipagpatuloy ang ating pagkakasalay. Hindi nakasalalay sa ating mga energy, mga power, mga commitment, mga effort. Ito po'y nakasalalay sa pagkapanganak sa atin ng ating Panginoong Diyos at nakasalalay sa pananatili ng Kanyang binhi sa atin. Tayo po ay hindi magkakasala. Kawikaan 24:16. Ang matuwid ay nabubuwal na makapito. Teka, yun ho palang matuwid. Nabubuwal din. Opo, ang sabi po ng banal na kasulatan makapito. Perfect. Siya po ay nabubuwal. Pero, yun daw pong matuwid, nabubuwal mang makapito, bumabangon uli. Hindi naman sinabing yung matuwid, hindi na siya nabubuwal. Yung matuwid, perfect na siya. Na-perfect na niya. Nasobra na siya ng effort, kaya naging perfect na siya. Ang kanyang perfection ay nasa dugo ni Jesus. Ang lahat ng difference na nakulangan siya, kino-cover ni Jesus. Kasi kapag ganito, sinabi niyong perfect, ang ibig sabihin niyan perfect Ulit. Pagka sinabi niyo kasing perfect, ang ibig sabihin niyan perfect. At hindi pwedeng sabihin na perfect mo lang nung 35 years old ka na. O di ka naman na perfect mo lang nung 20 years old ka na. Ang ibig sabihin ng perfect. Kasama doon, simula nang ipanganak ka. Kaya ang ating perfection, kaya tayo ina-account na perfect ngayon. Simula nang tayo na bautismuhan, bago tayo na bautismuhan, hanggang tayo mamatay, kino-cover tayo ng perfection ng ating Panginoong Jesus. 1:15. Tayo daw ay lumalago saan? Sa pamamagitan ng pananatili kay Jesus. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa Kanya, napakaliwanag ho nito para mapagkamalan natin ang ating pamumunga. At hindi ho ito pamumunga ng mga kaluluwa. Hindi ho ito basta pamumunga ng mga nababautismuhan natin dahilan sa ating pangangaral. Ito po ay pamumunga ng buhay ng kabanalan. Of course, kabahagi na din po ang pamumunga ng pagbabahagi natin ng Kanyang mga salita. Pero ang batayan po, ang dahilan ng ating pamumunga, kasama ng ating mabubuting gawa, ay dahil sa pananatili natin sa Kanya. Uulitin ko lamang po para hindi tayo malito. Ang ating pamumunga ay nakabatay, nakadepende sa ating pagkakabit sa Kanya, sa ating pananatili sa Kanya. Doon lamang tayo nakakagawa ng mga bagay na banal. Kapag tayo ay nakakabit kay Kristo na banal, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung sa atin lang, wala naman talagang kabanalan. Tayo yung mga hangal, pakawalan nyo tayo. Yung tayo lang, pakawalan nyo tayo.
Pakawalan tayo, nawala ang gabay ng banal na Espiritu, tingnan niyo kung anong mangyayari sa ating mga buhay. Sabi sa Juan 15, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Maliwanag sa Juan Kapitulo 15, ang kakayanan nating mamunga ay nakadepende, nakabase sa ating pagkakakabit sa Kanya. Sa ating sarili, sa ating sariling effort, initiative, hindi tayo magbubunga. So, tayo ay lumalago at ang resulta ng ating paglago ay pamumunga. Hindi lang palago ng palago, parami ka ng parami ng patagal ka ng patagal sa church, attend ka ng attend, sabat ka ng sabat, ganyan, simba ka ng simba. Inaasahan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya na nag-aring ganap sa atin, siya din ang nagpapabanal sa atin, ang gayong biyaya. Pangalawa, bukod sa ating paglago ay lumalago din tayo sa pagsunod kay Jesus. Alam nyo, ang panawagan ng tanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tanggapin siya bilang ating Savior. Tinatanggap din natin siya bilang ating Lord. Hindi lang siya basta natin tagapagligtas. Mula nang tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas, personal na manluluwas, siya na ngayon ang ating Panginoon. Siya na ang nasusunod sa ating mga buhay. Pakinggan niyo po ang sabi ng Mateo 4:19. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko. Gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Tandaan niyo po na ang pagkatawag ng Panginoon ay personal. At siya din po ang gumagawa ng pagbabago. Sabi niya, gagawin ko kayo. Sino po ang gagawa? Ang Panginoong Jesucristo. Gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. Mateo 16:24 at inulit po ito sa Lucas 9:23. Ito po ang sabi na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa Lucas 9:23 ay dinagdagan ito ng pasanin ang kanyang krus sa araw-araw at sumunod sa akin. Yun po palang inaasahan ng pagiging alagad ay hindi lamang doon sa basta paglago. Ito po ay lumalago din tayo sa pagsunod, lalo tayong lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ang motive o yung simbolismo ng mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya sa Kanyang paglakad ay nagpapatuloy sa banal na kasulatan. Sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ang pagiging Kristiyano po, mga minamahal ko, ay pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang simbolismo niyan. Siya na ang nasusunod, siya ang ating tinutugay-gayan, siya na ang nagiging giya ng ating mga buhay. Sa Apokalipsis 14, ang talata ay 4, inilarawan ang mga banal sa mga huling araw na sumusunod sa kordero. At ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan sa kanilang pagsunod sa kordero, sa ating Panginoong Jesucristo bilang bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Kahit saan pumunta ang kordero, the Lamb goes, they follow. And whenever the Lamb goes, they follow. Alam niyo po, naiintindihan nila ito 2,000 years ago, na kung sinusundan natin ang kordero ng Diyos, ang lamb ay mapupunta sa lugar ng slaughter. But never mind, ang mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas, ay tinanggap din siya bilang leader ng kanilang mga buhay, bilang Panginoon ng kanilang mga pagpapasya, at kahit na parang mahirap na ay sumusunod pa rin sila. Alam niyo po, sa aklat ng Apokalipsis 7:15, hanggang sa kanilang pagsunod, saan po sila nakarating? Kaya't sila ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan, naalala niyo po kanina sa Revelation 14 verse 4, they follow the Lamb wherever He goes. And then ngayon, nakarating po sila sa luklukan ng kordero, ay siyang magiging pastor nila. At sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata.
Ang panawagan po ng pagiging alagad, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay pagsunod, hindi sa ating mga sariling pita ng laman, hindi sa ating mga kagustuhan, kundi ipinasya nating sumunod sa ating Panginoong Hesukristo saan man siya tumungo. No turning back, no turning back until one day mapabilang tayo na dahil sa patuloy nating pagsunod sa Kanya, nakarating tayo sa luklukan doon sa templo ng Kordero. Hanggang doon po ang ating paglalakbay. Hanggang tayo'y makarating doon ay hindi tayo titigil. Patuloy po tayong susunod hanggang mapugto ang ating mga hininga at isara natin ang ating mga mata. Ang panawagan ng pagiging alagad ay patuloy na pagsunod sa Kanya. Pangatlo, ang panawagan ng pagiging alagad ay pagmamahal kagaya ni Jesus. Pansinin niyo po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan daw nito ay makikilala ng mga tao na sila ay mga alagad na tunay ng ating Panginoong Jesucristo kung sila ay may pag-ibig sa isa't isa. Ang panawagan ng pagiging alagad ay panawagan na umibig. At hindi lang basta iibig, kundi iibig tayo kung paano tayo inibig ni Jesus. Ang ibig sabihin, hindi tayo basta iibig kung saan konbinyente sa atin, comfortable tayo, acceptable sa atin. Ang pag-ibig natin na iniutos sa atin, by the way, ito po ay utos at hindi po ito optional. Ang utos sa atin ay kung paano tayo inibig ni Jesus. Gayon ding pag-ibig ang iibig natin sa isa't isa. Hindi po tama at hindi po matuwid na sa loob ng iglesia ay hindi tayo marunong magmahal. Simba tayo, dalangin tayo, basa tayo ng lesson, pero mapang-away naman tayo, matitigas ang ulo natin. Mga maldito at mga maldita, nagsisinungalingan sa isa't isa, nang babackstab tayo ng mga tao. Minamahal lang natin yung mga nagmamahal sa atin, yung mga nagpapakain sa atin, yung mga nabibigyan tayo ng pabor. Hindi po ito ang tunay na marka ng pagiging Kristiyano at pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang pag-ibig na iniaalok natin, iniaabot natin sa ating kapwa ay kung paano natin tinanggap ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So Juan 15, talatang 12, ito ang sabi ng Panginoong Jesus, ito ang aking utos, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. And then suddenly you have that aha moment, a moment of realization, ganun pala. Ganun pala. Kung sa akin lang talagang away na kung sa atin lang talagang magkakagulo at nagkakagulo nga. Alam niyo po ba kung bakit nagkakagulo? Kung bakit may suliranin, kung bakit patuloy na nag-iismiran, kung bakit patuloy na may mga maldito at mga maldita, mga sarcastic na mga tao sa loob ng iglesia ay sinasadya pa sapagkat hindi natin sinusunod ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Akala natin, basta tama na ang doktrina, basta hindi tayo nakain ng karumal-dumal, ayos na, basta iniinom natin ay soya milk at hindi yung mga soft drinks ay ayos na. Ang pagbabago po ay hindi lamang sa pagbabago ng ating kinakain o hindi kinakain, kundi pagbabago ng ating mga pagkatao. Naalala niyo po yung paksa natin kahapon, tayo po ay mga ginawang bago. Tayo po ay mga binago. Tayo ay nabago sa mamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po nito, makikilala tayo ng mga alagad ng Panginoon kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ngayon, paano pa natin mas maliwanag na maipapahayag ang pag-ibig? Sa aklat po ng Mateo 22, talatang 36, patuloy hanggang 39, ganito ang usapan. Guro, nagtanong ng isang lalaki, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag po na ang pangkalahatan, ang sumasaklaw sa buong buhay ng isang alagad, ng isang Kristiyano na sumusunod kay Kristo ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Ang dahilan ng lahat ng ating ginagawa at hindi ginagawa
ay dahilan sa buong pusong pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Bago ho magsaya ang ibang mga tao, nasasabihin lang, yan na nga pala talaga naman ang utos pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa tao. Tama po yun, tama po yun. Pero mali po yung nagiging konklusyon ng ibang mga tao na dahil doon ay wala na yung 10 utos, wala na yung ibang mga utos, yung 600 plus na mga utos. Ang importante lang, ibigin mo yung Diyos, ibigin mo ang yung tao. Ang sabi po dito sa talata, sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ano po ang sabi? Sa 2 utos na ito'y nauuwi, hindi ho nawawala. Sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Hindi ho nawawala, kundi ito ang sum and summary and substance of the whole of the commandment of God, that we are able to love Him and love others as well as He has loved us. Yun ho ang maliwanag. Maliwanag ho yun. Huwag ho kayong makukonfuse doon. At sa pamamagitan ho ng pag-ibig na ito, paano ba tayo magkakapag-ibig? Maliwanag ho dun sa Juan 13 na kung paanong tinanggap natin ang pag-ibig ni Jesus, nagkakaroon tayo ng kakayanang umibig. Paano pa ho yun nangyayari sa detalye na tinanggap natin ang pag-ibig ni Jesus, ngayon nagkakaroon tayo ng kakayanang umibig kagaya ng pag-ibig ni Jesus. Galatia 5:22. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sa English ay maliwanag po ito, the fruit of the Spirit is love. Singular ho, the fruit of the Spirit is love. Kapag ka po tayo ay napupuspos, hinahayaan natin na ang banal na Espiritu ang manguna sa atin. Sabi sa Galatia Kapitulo 5, kapag ka tayo'y pinapatnubayan, tayo ay ginagabayan, pinupuspos ng banal na Espiritu, mahahayag sa atin ng normal ang pag-ibig. Anong itsura ng pag-ibig? Masayahin siya. Ano pa? Payapa siya. Ano pa? Mapagpahinuhod siya. Mapagpasensya siya. Maganda ang loob niya. Hindi pangit ang loob niya. Hindi lamang labas ang maganda sa kanya. Maganda din ang loob niya. Mabuti siya. Hindi siya masama. Tapat siya. Hindi siya sinungaling. Hindi siya taksil. Hindi siya backbiter. Hindi siya stubber. Yan ang bunga ng banal na Espiritu. Kaamuan. Ano na siya? Medyo wholesome na siya. Demure na siya. Meron na siyang pagpipigil, hindi na banat-banat, bira-bira. Hindi na lang kapag ka nagalit, wala siyang pagpipigil. Talagang meron na siyang pagpipigil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa unang Juan Kapitulo 3, nilinaw pa ni Apostol Juan ang tungkol sa kahayagan ng pag-ibig sa mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Maliwanag po yan. Kapag tayo ay ipinagpapatuloy lang natin ang ating pagsamba, ipinagpapatuloy natin ang mga gawaing relihiyoso, ngunit tinatanggihan natin ang panawagan ng pagmamahal, tayo daw po ay nananahan, nananatili pa rin sa kamatayan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig naman sa ipinanganak niyaon. Ang ibig sabihin, kung maliwanag na sila ay sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, ipinanganak na sila ng ating Panginoong Diyos, alangan namang iniibig lang natin yung nanganak, yung anak hindi natin iniibig. Ito po ay katibayan ng pag-ibig natin sa Diyos kapag ka iniibig natin ang ating kapwa-tao. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan, paano mo sasabihin, iniibig mo ang Diyos? Yung ang nakikita mo na kapatid mo, hindi mo iniibig. Yung Diyos pa kaya na hindi mo nakikita. Kaya ang sabi niya, dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kung inyo pong nasusubaybayan at idinadalangin ko po na the Holy Spirit will cover the difference sa aking pagtalakay. Kung inyong nasusubaybayan ang sistema o serye ng ating presentation, tayo ay iniligtas. At nang tayo ay iniligtas, yung pagliligtas na din yon ay may kakayanan. Hindi lamang tayo patawarin sa kasalanan, kundi tanggalin tayo sa kasalanan patungo sa buhay ng kabanalan. At yun ay naghatid sa atin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.
Sa katapus-tapusan, ang panawagan ng pagiging alagad ay hindi lamang paglago kay Jesus, hindi lamang pagsunod kay Jesus. Nananawagan din ito ng pag-ibig kagaya ni Jesus. And finally, nananawagan ito ng pagiging kamukha ni Jesus. Naisip niyo ba, bakit ba tayo nagtatagal sa church? Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba may midweek? Bakit ba may vesper? Bakit ba may care group, may small group? Bakit ba tayo may pathfindering, may mga Sabbath school? Bakit ba may mga ganyang ginagawa sa simbahan? Sapagkat ang goal ng lahat ng yan ay hindi lang para ma-attenda natin, mapuntahan natin, maka-revival tayo, maka-swimming tayo, maka-camping tayo. Lahat ito ay plataforma upang tayo'y dahan-dahang hindi magmukhang isa lamang na basta Kristiyano, kundi magmukha tayong kagaya ni Kristo. Pakinggan niyo po ang sabi ng 2 Korinto 15. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan niyo, ang lahat ay naging bago. Kung naging bago siya, ano yung itsura ng bago? Pakinggan niyo po sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang konteksto po nito simula sa 8 at sa talatang 9, tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng biyaya at tayo'y sumampalataya doon. Ito hindi sa pamamagitan ng gawa. At pagkatapos noon, tayo'y nagiging gawa na. Ginawa na tayo ng Diyos. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yun po yung nabago sa atin. Sabi sa Roma 8:29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Hindi lamang po natin goal na magbasa ng Bible. Hindi lamang po natin goal mag-memorize ng Bible verse. Ang panawagan po sa atin sa pamamagitan ng biyaya na ating tinanggap, ng binhi na nananahan sa atin, tayo din ay maging katulad ng larawan ng anak ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Galatia 4:19, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Until Christ is formed in you. Ito po ang aking matibay at maliwanag na paalaala sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga sumasampalataya. Ang layunin po ng pagliligtas sa atin ng Diyos ay hindi upang gawin tayong mga kaanib, mga miyembro na palaging sumasamba sa panahon ng pagsamba. Ang layunin ng Diyos kaya tayo iniligtas ay upang maibalik tayo sa kanyang larawan, sa wangis ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay maliwanag sa Efeso 4:13 hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Sabi sa Ingles, until we reach the full stature of the maturity of our Lord and Savior Jesus Christ. Until we reach that stature. Ano po ang layunin natin? We reach that stature. Ngayon alam ko po na sasabihin ninyo na, naku, napakahirap naman yan. Yung gayahin mo nga lang yung isang mabait na pastor o mabait na elder o mabait na tao, napakahirap na. Paano pa lalo na maging kagaya tayo ni Kristo? Ito ba i-effortan natin? Ito ba i-practicein natin? Ito ba talaga i-strugglein natin? Pakinggan niyo pang sabi ng Roma sa 1:6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Ang mabuting paraan po ayon sa banal na kasulatan upang ang ating datihang pagkatao ay mawala na at mabuhay ang kabanalan sa ating mga pagkatao ay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa kamatayan sa krus kasama ni Kristo. Gayon din naman kayo, Roma 6:11, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo. So hindi lang po ito practice-practicean, hindi lang po ito effort-effortan, hindi lang po ito talaga struggle-strugglean, hindi ho ganon. Ang sabi ng balak, mamamatay talaga, ituturing mo na yung iyong sarili patay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang panawagan. Siya ay namatay para sa lahat
upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata ay 15. Marahil ang iba'y nag-iisip pa rin sa inyo, paano yun? Paano yung ako'y mamamatay? Paano yung nasa Galatia 2:20 na ako'y napako sa krus kasama ni Kristo? Yung nasa Roma Kapitulo 6 na namatay na ako at napako na akong kasama niya, namatay na ang katawang salarin kasama niya doon sa krus. Paano yun? Kakayanin ba talaga yun? Pakinggan niyo po ang sabi sa Efeso 1:18, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung ano nga ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Ano daw po ang kailangan nating malaman? Ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Yung security ba? The hope that He has called us. Alin daw po yung meron doon sa dapat nating malaman sa pag-asa sa pagkatawag sa atin? Yung kayamanan ng kaluwalhatian ng pamana. Ano po yung kayamanan ng kaluwalhatian na ipinamana sa atin simula nang tanggapin natin siya at ang kanyang pagkatawag? At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Malakas ang ating Panginoon. Dakila ang kanyang kapangyarihan para sa mga sumasampalataya. Dakila ang kanyang kalakasan at kapangyarihan ng kanyang lakas. Lahat po ito ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang kalakasan na iniwan sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang bumabago sa atin sa imahe ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Huwag niyo pong i-underestimate ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag niyo pong i-underestimate na sobrang hindi kaya ng Diyos yan. Huwag niyo pong i-overestimate na sobra kayong makasalanan, sobrang galing niyong magkasala at medyo mahina yung Diyos at hindi niya kayang iligtas at hindi niya kaya tulungan at baguhin mula sa ating kinasasadlakang mga pagkakasala. Ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, ay may kakayanang dalhin tayo sa buhay ng kabanalan. Ang kapangyarihan niya ay dakila, ang kalakasan niya ay lubhang sagana upang tayo ay mabuhay araw-araw sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Tayo minsan ay madadapa. Tayo minsan ay magkakamali. Tayo minsan ay sasablay. Ngunit maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan, tayo'y babangon uli sa pamamagitan ng kanyang kalakasan. Opo, mga minamahal, paglago kay Jesus, pagsunod kay Jesus, pagmamahal kagaya ni Jesus, hanggang maging kamukha ni Jesus. Ito ang panawagan, ito ang pagbabago, ito ang milagro na ginagawa sa atin sa kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahang patuloy na yumakap kay Jesus. Patuloy na umasa kay Jesus. Patuloy na magpalinis kay Jesus. Patuloy na kumonekta kay Jesus. Patuloy na lumakad lamang kahit mahirap na'y susunod pa rin kay Jesus. Hanggang sa patuloy nating paglapit at paglakad kasama ni Jesus, tayo'y makarating sa kanyang banal na bayan kung saan nais niyang dalhin ang kanyang mga anak na kanyang iniligtas. Tunay ang ating pag-asay na kay Jesus.